good morning sa lahat. Good evening sa mga nasa Pilipinas. So, ngayon naman, isasama ko kayo. Kita na yung daan sa pagpasok ko. Okay? Masyado tayong maaga ngayon. Pero tama lang. 6:30. Supposed to be dapat. Kailangan lumabas ka lang. Kasi masyado ng traffic. Second to the last day for this work week kasi holiday ang October 31. Pinili ko siyang holiday kasi para head west on Daisy Star Drive toward Polar Skyway. In 500 feet, turn right on the Trading Post Road. Friday, Saturday. So, hello, tomorrow. Take the second right on the Trading Post Road, then turn right on the Sky Vista Parkway. Sorry. Not sure kung kita na ako sa ilaw, pero malay na kasi labas na tayo ng subdivision. Punta na At the stop sign, turn right on the Sky Vista Parkway. freeway. You have to stop. Safe. Continue for 1.5 miles. Speed limit is 35 lang. Kailangan sumusunod ka sa speed limit kasi driving dito, hindi mo na mamalayan, nasa likod mo na pala yung mga pulis. Hindi sila kagaya ng mga pulis natin sa Pilipinas na nakikita mo sa kalsada, mga naka-display ba? Dito, ang bilantang ka na lang, meron na pulis na nakasunod sa'yo. So, kailangan mo sumunod sa speed limit na meron. Every location, nag-change yung speed limit niya. Kaya kailangan tayo aware sa speed limit. So, as you can see, medyo maliwanag na at malinis ang paligid, diba? So, go to work. Usually, it takes 30 minutes na ngayon before hindi. Kasi, papadalas na yung traffic. Maybe because merong road construction. So, sabi nila, nakaka-effect daw yung road construction sa traffic. So, from here, talagang 35 ang speed limit. So, and yung difference nga pala ng speed limit sa Philippines, kilometer per hour tayo. Dito is miles per hour. So, i-convert nyo na lang. Hindi pa ako marunong. So, ito na yung kanto. Malapit na tayo papasok sa freeway. Dito, kailangan mo mag-yield. Pwede ka nang lumiko kahit naka-stop sign. Head southwest on Lemon Drive. Ayan. In 1,000 feet, use any lane to Labas ako take ng the US freeway. 95 South Pero Ramp. na si traffic. Samahan niyo ako sa traffic. By the way, on my left side, merong McDonald's.
siguro kung aalis ako ng mga 6:45, baka ano na ako, late na akong dadating kasi nga sobrang traffic. Ang time ko kasi is 7:30 to 4:30. Medyo iwas pa ako sa oras na masyado nang marami yung sasakyan sa freeway pagka-uwian. Use any lane to take So, the US yan. 395 South ramp. I'm including you to my journey to work. Just journey to work pa lang. Para makita ninyo yung daan, dinadaanan ko dito pag pupunta ako sa work. So, huwag kayong mainip. Sandali lang to. And, ang isa pa nga palang maganda dito, well, merong sinusunod ang mga sasakyan na linya. Ayan o, may mga lines siya kung mapapansin nyo. Dun ka lang pwede na dumaan. Pero once na nabuo yung line, syempre hindi ka na pwedeng mag-overtake. As much as possible, talagang dapat kailangan mo dito na kabisado mo yung lugar na pupuntahan mo. Kasi ang hirap mag-change lane. So, yun yung naging struggle ko nung una sa magdadrive dito, yung change lane. So, kung papunta ka sa right, sa dulo, dapat nandun ka na sa dulo na, nandun ka na sa right na rin. In a quarter mile, Para merge onto dire-diretso ka. US 395 South. So, ito na yung way, palabas na ng freeway. Sa freeway, ang ano is, ano nga ba ulit yun? Sorry, mental block. Yung miles per hour, speed limit, merong area na 55 miles per hour, meron ding area na 65 miles per hour. So, yun na yung pinakamabilis, yung 65 miles per hour. Pero mostly sa mga driver dito, as in, lumalampas talaga sila. Minsan nag-80. Grabe yung bilis. Kaya, nakakalungkot man mostly, everyday, ay may namamatay sa aksidente dito sa freeway namin. Nakakatakot, kaso wala ka namang choice kundi dito dumaan at saka mag-ingat din. So, yun. And one more thing, may mapapansin kayo dito sa medyo dulo ko. Later, sudden traffic, ganyan, di ba? Unahan, bahala kayo dyan. Pero dito, mapapansin nyo, meron na silang bigayan. So, ano na siya, parang give way to avoid more traffic. Sabi nga, di ba? So, yun o, pagdating sa dulo, diba, may umuna na sa right side ko, pwede nang ako yung sumunod. Or at least two cars yung mapadaan mo. Tapos, ikaw naman yung sumunod. So, since may malaki dito sa tabi ko, paunahin na natin siya. Ayoko namang siya yung nasa likuran ko. So, yan. Ganyan sila dito when it comes to traffic. And, paglabas mo naman dyan sa dulo, sa freeway, kung mapapansin nyo rin, yung mga nandito sa left side ko, ayan, yung nasa left side, nag-giveaway din yung mga yan. So, yun, ganun ang attitude nila when it comes to, paglabas ng mga kalsada going to freeway. So, even big trucks, sila, mapagbigay sila. So, kung mapapansin nyo, nag-one lane na, walang naging problema. Tuloy-tuloy pa din yung andar ng mga sasakyan. Why? Kasi, nag-giveaway na yung ibang nandun. Parang, left and right, ganun. Si left muna ang aandar, next naman si right. So, mag-giveaway yung nasa likod. Ganun.
So, pagdating dyan sa dulo, yung mga nandito sa left side na galing sa freeway talaga, kasi ako exiting freeway eh. So, pag exit ko, meron dyan sa gilid, sa left side na mga sasakyan na mag-giveaway na sa'yo. So, as much as possible, yung pagiging careful, one car away sa mga nasa unahan mo, and then, aware ka naman sa nasa likod mo or paligid mo. Yun yung ginagawa kong parang prevention sa accident. For now, sana naman hindi natin tanasin, di ba? Hindi mo kasi talaga masasabi. Dito sobra ang accident everyday. Napakalala. May mga araw na nag-wish ako na sana laging may pulis na nandyan. Kasi minsan, meron din namang naka-display na mga pulis. Nakikita mo yung mga cars nila. So, pagka kasi may pulis, nakasunod sa speed limit yung mga sasakyan dito sa freeway. So, na-avoid yung mga accident. So, look at the truck. Kung papansin nyo, yan na siya, nag-yield siya, and then nakapagbigay na tong isang nasa left. So ako naman, yan. So tong nasa likod nitong nasa gilid kong truck, mag-giveaway na yan. So I can enter na. Okay. Thank you. So we're here. Continue for 10 miles. Nakapasok na tayo sa freeway. So dito medyo bumibilis na yung andar, which is around 55 miles per hour na. See, speed zone ahead, 55 miles per hour. Bulol yan. And meron din mga drivers dito na pagbigay talaga. Kasi minsan sa freeway, napakahirap talaga na change lane. Why? Ang bibilis ng mga sasakyan. Look at that. Yan. Nakasingit na siya. Si Mr. Tacoma. Left lane ko is fast lane. I don't change lane dun sa left lane kasi why? Pagdating dun sa dulo, na malapit na dun sa exit ko, nag-change lane na lang ako ng isang beses. Kasi pag nagpunta ako dito sa fast lane, magdadalawang change lane pa ako. At the end, na malapit na ako sa exit. So, iniiwasan ko na yung ganon. I stayed on my lane na lang. Is 55 miles per hour pa lang. So, yes. So, dito kasi pagpasok nito, nandito na nag-start yung construction. Pinalalawak nila yung kalsada. Isa sa maganda dito, sa lugar na to, is ang laki ng provision nila for future expansion ng mga roads. Talagang hindi na sinasakop yung para sa kalsada. Sa atin kasi sa Pinas, sinasagad ultimo yung mga dapat magiging kalsada na provision para palakihin yung kalsada, ginagawa ng mga buildings. So yan. Kaya sobrang sikip. Pag medyo nandun na tayo sa 5 lanes, we have to be more cautious kasi doon na nag-i-start yung mga lipat-lipatan ng mga sasakyan. Magugulat ka, may bago na namang lilipat sa harap mo, ganun. So that's how it is. So, yung mga broken lines on the middle means pwede ka pang mag-change lane. Pero this one, hindi na siya broken line kung mapapansin nyo. Yung nasa middle line ko, which is the white one. So, buo na siya. Hindi ka na pwedeng mag-change lane as much as possible. Pero may natsyempohan pa rin ako dito ng mga drivers. Lumilipat pa din. Pagka
bumabagal ang andar dito sa fast lane, lumilipat sila dito sa lane na to. So yung mga yan na lumalabas again, going inside, papunta dito sa freeway, you have to give way din. Yan, yung mga nasa right side na sasakyan. Galing sila sa loob, kagaya nung kanina sa akin. Going out the freeway din. Grabe yung traffic, di ba? So, kung lalabas ako ng mga 6:45, wala na. Late ka nang makakarating to work. Mas kailangan mong maging maaga kapag dumating na yung winter time. Kasi nga, hindi ko pa na-experience, pero sa freeway nila unang tinatanggal yung mga yellow. So, sana walang madadaan ng mga buong yelo kasi yun daw yung madulas. So, parang instead of 55, 25 miles per hour lang dapat yung takbo mo. As in, eto, 20 miles per hour tong takbo ko. Siguro mas mabilis lang ng konti kasi sabi nila pag nagbe-brake ka, lalo kang dudulas. Pag nag-block daw yung ice, yun daw yung madulas. So, I have to learn pa din. Wala naman akong choice. Kailangan dito ako dumaan kasi freeway daw yung first na nililinis sa snow kapag snow time na. So, imagine ninyo yung ganito tagal, kahabang biyahe going to work, tapos you have to stay 25 miles per hour para hindi dumulas yung sasakyan mo. Although itong nakuha kong sasakyan ay meron namang parang gear na pinipindot pagka may snow at ay mga tipong 2 inches na snow. So dun mo lang siya gagamitin. Yun. Yan, may police on the side. Kaya ang mga drivers today ay matitino. Kung mapapansin nyo, may broken lines na naman. So, itong mga nata-traffic dito sa fast lane, ayan, mamaya yan, maglilipatan na naman yan dito. This area should be like, I think, 55 miles per hour. Pero look at the traffic. Hindi sila makatakbo ng mabilis. So, yan yung isa siguro sa magpapatagal sa biyahe to work. Parang tipong kailangan 5:30 aalis ka na instead of 6:30. Para super safe ka, hindi ka nagmamadali, hindi ka rin malilate sa work. Until now, yung ugali natin pagdating sa trabaho na as much as possible, hindi ka malilate. Dala-dala natin dito yan. Next time I'm gonna show you naman yung kung ano yung ginagawa ko sa loob. Mostly sumasagot lang ako ng telepono. Parang telephone operator ganun. So to kwento, para makwento ko lang din yung company napasukan ko dito sa US. First company na napasukan ko is like Rico and Kyocera sa Pilipinas. So, dito naman sila yung counterpart ni Rico and ni Kyocera. So, meron kaming mga binibenta, pinaparent at pinapalis ng mga printer, copiers, and scanners. Aside from that, may mga CCTV surveillance din kami na kinakabit sa mga area, especially yung mga RV park.
Yung RV, yung malalaking sasakyan na parang bahay dito sa Amerika. May mga parking kasi yun dito na may bayad ka, ganun. So, kung wala kang park, bawal siyang i-park sa subdivision. So, dun ka sa RV park, magpa-park. So, yun, yung mga CCTV, camera surveillance, tapos yung IT services, meron din. So, yun yung mga anong meron yung pinapasukan ko. So, ang ginagawa ko, mostly I have to answer the first ring of the telephone. So, yung mga calls, which is, ang matatanggap mo sa mga calls every day, toner orders from the customer. So, kapag malapit na silang maubusan, mga low o kaya out na, wala nang stock, tawag yan sila, o-order. So, after kong ma-receive the call, ilalag ko siya sa, gumawa kasi ako ng isang Excel file para meron akong monitoring ng mga calls ko. Pwede ko siyang balikan in case merong magtanong ulit, magreklamo, ganyan. Bakit hindi dumating yung technician? Bakit walang dumating na order? Ganon. Doon ka na siya hahanapin. Mamaya hindi ko pala siya na-encode sa system, tanga. So, yun. Pagka may tumawag, re-receive mo yung call. So, some of the calls also, yung inquiry or hahanapin nila yung mga ITs namin, yung mga IT. Tapos, may mga calls din ng service. So, dalawang klase yung service call. One is yung IT call. So, ang mga problema na yung internet connection lang. Hindi ako makapag-print from my computer to the printer. Ganun, kasimple lang, di ba? Pero, nagtatawag pa sila dito. Tapos, sa service call naman for technicians, ito na yung mga super problems ng printer. Yung pagja-jamming, printer jamming, yung misfeeding, may mga broken part na si printer na ginagamit ng mga pabayang tao, printer na lang sisirain pa. Tapos yun. Ganun yung mga calls na natatanggap ko everyday. And, yun, may mga ginagawa rin akong invoice, yung contract invoices, so yung mga babayaran ng mga customer every month, every quarter, ganun. Part din ng documentations na ginagawa ko. So, bukod dun sa pag-add ng service call sa system kasi merong system na ginagamit. Doon din nakatingin yung aming mga technicians on syempre saan sila kukuha ng ticket. So, tawag doon ticket. Ako yung magkikreate ng ticket. Tapos, yung service manager, siya yung mag-a-assign kung sino yung mag-a-handle nung ano na yon, service request ng customer. So, yun. Tapos, part pa nun, every Wednesday, nagche-check ako ng inventories ng toners for Kyocera and Ricoh. So, salitan sila. I-check ko yon, i-upload ko yon na yung report from the system. Tapos, ipapacheck ko dun sa anak ng may-ari, ilan yung gusto niyang orderin, ilan na lang yung natira dun sa shelf. So, merong may monitoring gano'n na susundan. So, part of it is yung purchasing naman ng mga supplies. So, that would be toners, parts ng copier, parts ng printers and copiers, and for the ITs, yung mga CCTV nila, yung mga SSD, yan. So, kasama yan sa mga ginagawa nating purchase orders. And then, supposed to be na-transfer na din yung pagpupull out ng toner from the shelf to prepare para i-deliver sa customer. So, may katulong ako na tinuturuan right now na dapat siya yung gagawa na. And then, yung magre-receive din ng mga deliveries. So, nakakalito na naman ang ginawa nila sa daan, kung mapapansin nyo.
Ayan, merong exit. Muntik akong umexit. Kakadaldal ko. So, malapit na tayo sa kalagitnaan pa lang. Actually, sorry. Nasa gitna pa lang tayo. Huwag mainip. At least kakadaldal ko. Hindi ako inaantok ngayon kahit traffic. Kasi, minsan pag ang andar mo para kang hinihele, sobrang bagal ng andar ng sasakyan. Nakakaantok. Sobrang nakakaantok. So, yan. By the way, sa gabi nga pala, nagpe-prepare na ng pagkain. Minsan di na ako mag-aalmusal sa bahay. Dito na lang sa sasakyan or sa office. Kasi maghihit ka pa ng pagkain. So, at least, nandun na ako. Hindi pa rin ako late. Kailangan mo pa rin ng almusal. Kung hindi, baka mali-mali na yung isasagot mo sa customer pag may tumawag. Yan. So, until here, alam ko, makalampas sa major area na to, ito na yung ano. Kasi, nag-eembudo na dito sa gilid. Gawa na, kung papansin nyo, yan, yung freeway, dinadagdagan siya. Pinalalaki, pinalalawak. So, yan. Nag-eembudo siya doon sa dulo. Doon sa left side, kung mapapansin nyo, yun pa rin yung fast lane. Dumiretso sila doon. So, yun, yung sa left side. Ako, nasa right side. Kasi later on, mag-change lane ako ng isa. Tapos, diretso na yun sa exit ko, going to work. Exit from freeway. So, I'm here na sa Par Boulevard na tinatawag, na laging traffic. Ayan. So, later, pag uwi, meron akong ibang dinadaanan to avoid this area. Itong area lang na to, na Par Boulevard, kasi dito yung sobrang traffic talaga. Going home later, isasama ko din kayo pauwi para papunta at pauwi ko sa trabaho. Nakikita nyo kung ano yung dinadaanan ko, kung gaano ka delikado yung freeway dito. Although hindi ko pa rin maintindihan bakit ang lala ng aksidente na almost every day. At saka, imagine na mamatay talaga sila. Nakakatakot. As in, mostly, total wreck yung mga sasakyan pag nagbabanggaan. Makwento ko lang, meron one time, ang driving niya is opposite. Halimbawa ako, na nandito ako sa right side, papunta ako doon. Going to south ako kasi nasa north kami. So going to south ako. Merong one time na suicide ano talaga siya. So going to south, siya naman going to south supposed to be yung area niya. Pero ang takbo niya going to north. So sinasalubong niya yung mga sasakyan. I think 3. Hindi ko na maalala ilang sasakyan yung tinamaan niya. May mga namatay. Nakakaawa lang kasi wala nang mahahabol yung family ng mga namatay. Kasi nga nagpakamatay din yung tao na kung sino yung bumangga dun sa mga nadamay. And hindi ko rin maisip bakit hindi nakaiwas yung ibang sasakyan. Kasi supposed to be dapat makikita mo siya na nasa harap mo, sumasalubong na sa'yo eh. So, pwede ka naman umiwas siguro. I don't know, hindi ko alam kung anong totally naging sitwasyon ng bakit ganun. Bakit parang hindi
hindi nila naiwasan yung car. Although nakaharap sa kanila, kita nila na coming through them yung kotse. So, yun. Then there's one time naman na kilalang player, bata pa siya, kasama niya siguro girlfriend niya. So, both of them died. Madaling araw lang din. Doon sa malapit sa exit na nilabasan ko kanina, which is the Salaman Valley. Ayun. Doon yung aksidente. So, around 4:30 a.m., 5:30 a.m. Siguro walang tulog yung driver na bata. Sayang ng mga buhay. Hindi naging careful. So, dito sa right side, cars again coming from inside, going out to freeway. So, again, you have to give way. So, yan. Dahan-dahan na tayo para mag-give way silang makapasok. So, after this second, pwede na tayong sumunod. Yan. Okay. Maaga-aga naman sumasakit ang tiyan ko. My God. So, dito, yan. Ang speed limit is 55. What? He's saying I'm 58. That's wrong. Naka 20 lang tayo. Baka hindi ako yon. Malapit na tayong lumabas sa mabilis na takbo. So, kailangan na nating sumunod. Okay. So, medyo iiwasan ko man ang dumaldal again to focus kasi medyo mabilis na dito. Samahan nyo na akong pumasok. Tapos na ang mahabang traffic. Dito mabilis na. I don't know kung meron pa tayong dadaan ng traffic. Medyo madilim pa. So, huwag na muna tayo. Right now, I'm in 40 km per hour. So, medyo magmamadali tayo ng konti. Baka magalit yung nasa likod. It's 55 going 60. Now we're 60 km per hour. And pagbaba dito, it should be 65 na. Pero minsan di ko naman sinusunod na kasi sobrang bilis. So, yan. Speed limit is 65 na dito. Pa rin tayo kasi may mga sasakyan naman sa unahan. Hindi ka naman pwede makapag-unahan. There. See? Nabibilis silang lumipat. Nag-change lane na sila. So, you have to be careful. Tignan mo mabuti yung nasa gilid-gilid mo. Baka mamaya nagsisignal na gusto na niyang lumipat.
So dito, ito, 5 na to. 5 lanes na. Dito talaga yung mabibilis, kung mapapansin nyo. Para mga langgam na naglilipatan ng mga sasakyan. Sobrang bilis. The speed limit here is 65 miles per hour. So ito yung dinadaanan ko papasok at pauwi. Na 65 miles per hour. Going 70. Medyo lumalampas na pala tayo. So, balik. So, imagine niyo kung hindi tayo na traffic. Maybe mga 20 minutes lang going to work talaga. 20 to 25. Nagiging 35 to 40 na yung travel natin gawa ng traffic. In 2 miles, take exit 31 for South Virginia Street, Keatska Lane. Kung nakikita nyo yung bundok, pero nagsisimula ng mag-snow. So sa taas, sa bundok, sobrang lamig na siguro kasi may mga snow na siya. Kung pwede lang sana hindi nag-snow, diba? Kakatakot din mag-drive. Imagine niyo tong highway na to na merong snow, tapos dito ka magdadrive, yung mga nanigas na snow. Then, you have to live with it kasi nandito ka, ganun yung lugar. Bakit naman yung iba nakasanayan na nila, di ba? So, there are In a half mile, cars coming take in exit again, 31 for South Virginia Street, Keatska Lane. going to freeway. Yan. So, mukhang wala naman. Diretso lang tayo. Malapit na ako sa exit, thank God. Everyday yan na lang yung nasa isip mo. Sana makarating ako sa exit. Take exit 31, then take the South Virginia Street ramp. Yan. Pag exit, it should be 35 miles per hour na lang. Ganyan. Pero ang totoo, naka 45 ka pa rin. Take the South Virginia Street ramp. In 1,000 feet, use the left lane to turn left onto US 395 Business South, South Virginia Street. At the light, use the left lane to turn left onto US 395 Business South, South Virginia Street. Habulin natin ang green light. In 800 feet, use the middle lane to turn left onto South McCarran Boulevard. At the light, use the middle lane to turn left onto South McCarran Boulevard. Kapag liligo ka, tapos ang way mo is going to the right, yun yung sinasabi ko kanina na dapat alam mo saan yung pupuntahan mo. Why? Kung nandito ako sa third lane, going left,
hindi na mahihirapan ako mag-change lane. Although, well, pwede naman. Pero kung napakalapit lang, nung lilikuan mo, going left, tapos magla-left ka ulit, dapat nandun ka sa pinakadulong lane. So, tatlo to. Kasi tatlo din yung lane doon sa left side. Pag turn left ko. So, yun. Dapat, alam mo kung saan pupunta. Yun. So, since ako ay magra-right, pagkaliko ko dito, nandito ako sa third lane. Kasi mag-change lane. Lagi na lang bulol. Mag-change lane pa ako ng isa pa. Kaya nandito ako sa third lane ng pagliko. Kumbaga, susundan ko yung linya kung saan ako dapat liliko ulit ng susunod. Ang hirap gawin nun kapag hindi mo kabisado yung lugar. Pero since everyday ito na yung dinadaanan ko, ayan. So, mapapansin nyo, diretso pa rin ako. Yan, dito. So, lilipat tayo ng isa pa kasi magra-right turn ako. So, 4 na linya to. Yung sinasabi ko kanina, kung 3, at liliko ka ng left side, dapat doon ka sa pangatlo kaninang linya. At kung didiretso ka naman, dyan sa linyang yan, kung diretso nito, nandun ka sa gitnang linya kanina. So, yun. Pag malayo-layo pa yung way mo, okay yun. Okay na hindi mo pa alam. Pero pag malapit lang, nangyari sa akin yun kasi dumaan ako sa isang burger food chain dito. Nandun ako sa third lane. Then I have to transfer going At to the the light, first turn lane. right onto Neil Road. Ang hirap mag-change lane. Muntik na tayo dun. Kasi kinailangan ko mag-change. So dito, yield lang din. Kahit naka-stoplight, kung wala namang ibang liliko, pwede na tayo. In a quarter mile, turn left onto Meadowwood Lane. Lapit na tayo sa work kasi Meadowwood na, di ba? Address ko is Meadowwood. So, dito, pagliko mo, merong US Bank, may Wells Fargo, yung mga bangko na mga taga rito. Tapos, malapit din ako sa mall, which is the Meadowwood Mall. Pwede mo nga lang lakarin. So, on my right side, dun yung Meadowwood Mall. Tapos, since ako ay liliko, going to left again, kailangan ko dito sa gitna. Turn left onto Meadowwood Lane, Para then turn sa right. pagliko. So, yung nasa lane ko kanina as diretso siya. Tayo ay liliko ng left, kaya dito. So, pansinin niyo yung mga kulay ng mga puno. Maganda na kasi nga fall na. May orange, may green, may red. See, may red. Take the second right, then turn right. Ayan na ang aming building. Slackwood Mall. So, we've arrived 7:14. So, ayan. Ayan, ang aking front office. Okay, tayo ay magpa-park na. So, ito yung mga service. Ayan yung service car ng aming mga technicians. Sobra-sobra pa sila sa mga technicians talaga. Okay. So we're here. Thank you, Lord. We're safe. And thank you sa mga sumama sa akin. Hindi ko pala kayo kasama. Ano lang. So, hindi ko pala ito na isara. So, yan. Next time, i-share ko naman sa inyo kung ano yung ginagawa ko sa loob. So, yun. Thank you. Good morning sa mga nasa Amerika and good evening sa mga nasa Pilipinas. Salamat. Ingat kayong lahat.